Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Ka-Elias, at ito ang Ka-Elias, alamat, misteryo, at paniniwala, ang tahanan ng mga kwentong bumabalik sa pinagmulan nating mga Pilipino, kung saan ang bawat alamat ay may kirot, hiwaga, at aral. Ngayong gabi, isang kwento ng karagatan ang ating pagbubuksan ng pinto. Isang simpleng mangingisda na ang tanging hangarin ay makahuli ng ulam sa hapag, ang biglang isinabak sa isang karanasang hindi niya kailanman malilimutan. Sapagkat sa kanyang lambat, hindi lamang isda ang kanyang nahuli, kundi isang nilalang na marunong magsalita, nagmamakaawa, at tila may kaluluwang nagpapahiwatig ng mas malalim na misteryo. Kwento ito ng isang isdang marunong magsalita. Isang huni ng batang boses sa katawan ng nilalang dagat. Isang boses na may dalang pakiusap at babala. Ito ba'y sirena? Isdang engkanto? O kaluluwa ng batang isinumpa? Ano ang kanyang nais? At ano ang kapalit kung hindi siya ibinalik sa dagat? Umpisahan na natin ang unang yugto ng kwento. Huminga ka ng malalim dahil hindi basta isda ang hinuli ngayong gabi, kundi isang hiwagang maaaring bumaliktad ng kapalaran. Si Mang Loreto ay isang 62 taong gulang na mangingisda sa bayan ng Atimonan, Quezon. Kilala siya sa kanilang lugar bilang tahimik, may takot sa Diyos, at hindi kailanman nakaligtaang magsindi ng kandila tuwing may bagyo o paglubog ng araw. Sa buong buhay niya sa tabing dagat, hindi niya naranasang makahuli ng kakaiba. Hanggang isang gabi ng Hulyo, kasabay ng habagat at alon na tila may kinikimkim na galit. Gabi iyon ng bagyong hindi umabot sa balita. Tahimik sa Maynila, ngunit sa kanilang bayang tabing dagat, ang alon ay parang may tinatawag. May kung anong puwersang hindi mo basta matatawaran. Ngunit sa kabila nito, sumakay pa rin si Mang Loreto sa kanyang bangkang kahoy, dala ang panalangin at dasal ng asawa niyang si Aling Celia. Bandang 8:00 ng gabi, habang nasa gitna na siya ng laot, napansin niyang biglang tumahimik ang lahat. Walang huni ng hangin, walang galaw ng tubig. Parang isang eksenang huminto ang oras. Inilapag niya ang lambat. Sa unang hilab, walang laman. Sa pangalawa, isang malakas na pagbuntong hininga ang bumalot sa paligid. At sa ikatlong hila may sumabit. Maliwanag ang kulay. Parang pilak na sinag ng buwan. At laking gulat niya nang bigla itong gumalaw. Isang isda, maliit lang, kasinlaki ng braso, ngunit kumikislap at tila may bahagyang liwanag sa palibot nito. Ang itsura nito'y may anyo ng isdang bangus, ngunit may kakaibang mata, hindi mata ng hayop, kundi parang matang may damdamin, at lalong nakakagimbal, ito ay umiiyak. Bigla siyang napahinto. At sa katahimikan ng gabi, sa gitna ng laot, isang munting boses ang kanyang narinig. Pakawalan mo ako. Masama ang darating kung hindi mo ako ibabalik. Napaatras si Mang Loreto. Sinapo niya ang dibdib, inisip kung guni-guni lamang ba ito ng pagod. Ngunit ang boses, paulit-ulit. Pakawalan mo ako. Ako ay anak ng dagat. Hindi mo ako dapat dalhin. Parang tinig ng bata. Malinaw. Malungkot. Hindi marahas kundi nagmamakaawa. Pinagpawisan ng malamig si Mang Loreto. Sa tanang buhay niya, hindi siya naniniwala sa mga kwento ng sirena o engkanto. Ngunit ang isdang ito, may dila, may luha, at may tinig na tila may kasaysayang matagal nang nakakubli sa ilalim ng tubig. Binalot siya ng pagkalito. Kinuha niya ang krus sa kanyang dibdib at bumulong ng orasyon. Ngunit mas lalong lumakas ang boses ng isda. Kung hindi mo ako pakakawalan ngayong gabi, isang kaluluwa sa iyong pamilya ang mawawala. Doon na siya napaupo. Hindi niya alam kung anong dapat paniwalaan, ang kanyang paniniwala sa siyensya, o ang tumitibok sa dibdib niyang sinasabi, may mali sa gabing ito. At sa kanyang pag-uwi, imbes na ibalik sa dagat ang isda, inilagay niya ito sa isang timba, tinakpan, at dinala pauwi. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Aling Celia. Ngunit hindi niya sinabi ang buong detalye. Napansin lamang ng kanyang asawa ang pagkakabigat ng kanyang katawan at ang kakaibang presensya na sumama sa kanya. Ilang minuto lang ang lumipas, biglang umiyak ang kanilang apo na 3 taong gulang. Wala naman itong iniinda pero sumisigaw ito ng isang salita, paulit-ulit. Isda. May batang umiiyak sa balde. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Mang Loreto, pakakawalan mo ba ang isda? O itatago mo ito para sa pansariling tanong at takot? May kababalaghan bang hatid ang isdang ito o may misyon ba talaga itong kailangang tuparin?
Kung gusto mong malaman ang susunod na kaganapan, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel, Ka-Elias, Alamat, Misteryo, at Paniniwala. Ay click mo rin ang kampanilya para una kang makarinig ng mga susunod nating kwento. Kinabukasan, madaling araw pa lang, hindi na nakatulog si Mang Loreto. Habang ang buong bahay ay tila nakabalot sa malamig na hamog, siya na may nakatingin sa timba, kung saan naroon pa rin ang isda. Hindi na ito umiilaw pero nanatili ang itsura nitong may matang malungkot. Tahimik na ito, ngunit parang may mabigat na presensya sa hangin, isang uri ng tensyon na hindi basta makikita, pero dama mo sa balat, sa hininga, sa paligid. Lumabas siya ng bahay upang huminga ng hangin. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, may narinig siyang boses mula sa loob ng silid ng kanyang apo. Lolo, umiiyak na naman po yung isda. Dito na nagsimula ang sunod-sunod na kababalaghan. Tuwing sasapit ang 3:00 ng madaling araw, bigla na lamang magigising ang bata, umiiyak at sinasabing may batang nakatingin sa kanya mula sa pinto ng banyo. Ngunit wala namang tao roon. At sa bawat pagkakataong titingnan ni Mang Loreto ang timba, mapapansin niyang basa ang paligid nito, kahit hindi niya ito binubuksan. Napansin din ni Aling Celia na tuwing lalapit siya sa timba, parang may malamig na hangin na dumadaan sa kanyang batok. Minsan pa nga'y bigla na lamang nag-flicker ang ilaw sa kanilang kusina, sabay huni ng kakaibang tunog, hindi iyak, hindi huni ng hayop, kundi tila boses ng bata na nasa ilalim ng tubig. Lumipas ang 2 araw. Sa halip na itapon ng isda, lalo lamang itong pinangalagaan ni Mang Loreto. Iniisip niya baka may halaga ito. Baka isang himala. O baka, sa bandang dulo, maaari niya itong ipakita sa mga eksperto at makilala sa buong bansa. Ngunit habang tumatagal, lumalala ang mga pangyayari. Isang gabi, bumisita sa bahay nila ang kanyang kumpare, si Ka-Ruben, isa ring veteranong mangingisda na may kaalaman sa mga pamahiin at lumang ritual. Nang makita ni Ka-Ruben ang isda, hindi na ito nagsalita agad. Tumitig lamang ito, kinapa ang hangin sa paligid, at saka nagsalita. Pare, hindi yan basta isda. May kaluluwang nakakabit dyan. At hindi lang basta kaluluwa, ito ay bahagi ng mas malawak na sumpa. Nag-alinlangan si Mang Loreto. Hindi siya sanay sa mga ganitong usapan. Ngunit ang mga sunod na sinabi ni Ka-Ruben ay yumanig sa kanyang paniniwala. Bago pa tayo ipinanganak, may mga engkanto sa dagat na tinatawag na anak ng alon, mga batang isinilang ng sirena, ngunit hindi pinalad na manatili sa anyong tao. Kapag sila'y nahuli, ang sinumang magkulong sa kanila ay susundan ng kamalasan, pagkabaliw o pagkawala ng mahal sa buhay. Hindi sila dapat pinipigil. Sila'y tagapagsalita ng karagatan. Natigilan si Mang Loreto. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Inalala niya ang panaginip niya kagabi, isang batang nasa gitna ng dagat, tinatalian ng lubid, umiiyak, at unti-unting hinihila pababa ng mga ugat ng koral. Naramdaman niya ang lamig sa kanyang batok. Bumabalik ang babala ng isda. Isang kaluluwa sa iyong pamilya ang mawawala. Nasa yugto siya ng pagdududa, takot, at konsensya. Wala siyang alam sa ritual. Hindi siya espiritista. Isa lamang siyang mangingisdang nais ng katahimikan sa buhay. Pero hindi na ito simpleng katahimikan. Dahil sa ika-4 na gabi ng pag-iinat niya sa isda, nawala ang kanyang apo. Bigla na lang, pagbangon ni Aling Celia, wala sa kama ang bata. Bukas ang pinto sa likod ng bahay. Basang-basa ang sahig. Wala siyang narinig, walang kaluskos, pero alam nilang may kakaiba. Sa takot at panlulumo, tumakbo si Mang Loreto papunta sa dagat. Sa pampang, nakita niya ang mga yapak ng bata, maliit, pawis, pero may kasamang basang linya na tila hinihila ng palad ng tubig. Sumigaw siya. Ang apo ko. Balikin niyo sa amin. Ngunit wala. Tanging hampas ng alon at lamig ng hangin ang bumalik sa kanyang tinig. Napasigaw siya sa sakit. Ibinuhos niya ang timba sa buhangin. Ang isda na natiling buhay. At muli nagsalita ito habang sinisikatan ng buwan. Huli na. Ang kinailangan ay binigay na. Hindi ito pananakot. Ito ay kapalit ng pagkukulong mo sa akin. Walang makapaghahanda sa sakit ng isang lolo na nawala ng apo, hindi dahil sa sakit, hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa isang bagay na hindi niya maintindihan. At dito na niya napagtanto. Ang mga engkanto, ang mga nilalang ng dagat ay may batas. At sa tuwing sisirain natin ang kanilang kalayaan, may kaluluwang babawiin ang dagat. Lumipas ang 1 araw mula nang mawala ang apo ni Mang Loreto.
Hindi siya kumain. Hindi siya natulog. Ang dating matatag na katawan ng isang mangingisda, ngayoy kuba sa bigat ng konsensya, lungkot at panghihinayang. Ang timba na minsang naglaman ng mahiwagang isda ay ngayon ay wala na ring silbi, ngunit ang mga tanong ay nananatili. May paraan pa bang maibalik ang nawala? O ito ba'y kapalarang selyado na ng dagat? Kinabukasan, muling bumalik si Ka-Ruben. Kasama niya ang isang matandang babae, si Lola Deling. Isa siyang albularyo ng tubig mula sa Polillo, Quezon. Hindi na raw siya aktibo, pero nang mabalitaan niya ang kwento, agad siyang bumiyahe para tumulong. Pagpasok ni Lola Deling sa bahay, agad siyang nagtungo sa timba. Inilatag niya sa harap ang 3 pirasong dahon ng mangkono, ilang pirasong kabibe, at isang maliit na garapon ng asin. Saka siya nagsalita. Hindi mo dapat iningatan ang isdang iyon. Hindi siya para sa mundo ng tao. Isa siyang bantay bata, isang nilalang na isinilang para magbantay ng mga kaluluwang naliligaw sa tubig. Ngunit sa pagkakahuli mo sa kanya, nawala ng bantay ang mundo sa ilalim ng dagat. Nagulat si Mang Loreto. Bantay bata. Kaluluwa. Tumango si Lola Deling. Ipinaliwanag niyang may mga nilalang sa ilalim ng karagatan na hindi basta-basta hayop. Mayroong mga isdang ginagabayan ng sirena, nililikha hindi para kainin, kundi para gumanap ng tungkulin, tulad ng mga alitaptap sa gubat o mga uwak sa sementeryo. Ang isdang nahuli ni Mang Loreto ay isa sa mga ito. At ang pagkakakulong nito ay nagbukas ng puwang, isang balanse sa pagitan ng mundo ng tao at ng mundo ng tubig. Ayon kay Lola Deling, may isang ritual na maaaring gawin. Hindi para siguruhing maibabalik ang bata, kundi para ibalik ang balanse. Para mapawi ang galit ng dagat. Ito ay tinatawag na pagdarasal sa lilim ng tubig, isang lumang panalangin na isinasagawa sa hating gabi sa mismong baybayin kung saan una mong hinuli ang nilalang. May 3 bahagi ang ritual. Una, ang pagbabalik ng huli. Ikalawa, ang pagsisid sa tubig upang ialay ang pangalan ng nawalang mahal sa buhay. Ikatlo, ang pag-aalay ng luha, hindi mula sa ulan, kundi mula sa pusong nagsisisi. Dito na nagpasya si Mang Loreto. Kahit hindi siya sanay sa ritual, kahit hindi siya naniniwala noon, ngayon alam niyang wala ng ibang paraan. Kung may pag-asa pang maibalik ang apo niya, gagawin niya. 12:00 ng hating gabi. Tahimik ang dagat. Tanging si Mang Loreto, Ka-Ruben, at Lola Deling ang naroroon. Bitbit nila ang isang bangka, ang basyong timba, at isang maliit na kandila. Sa kalagitnaan ng dilim, nagsindi ng apoy si Lola Deling. Kinuha niya ang garapon ng asin, at sa bawat buhos sa buhangin, may sinasabi siyang panalangin. Nilagay ni Mang Loreto ang mga palad sa tubig. Bumulong ng dasal. At saka binanggit ang pangalan ng kanyang apo. Rafael. Sa pagbitiw niya ng pangalang iyon, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Umalon ang dagat. Ngunit hindi galit. Parang may umaalulong na tinig ng tubig, isang tinig na hindi marahas, kundi malungkot. Nagpatuloy si Mang Loreto sa pagdasal, at sa huling bahagi ng ritual, pinisil niya ang kanyang mata. Umiiyak siya. Hindi niya napigilan. At iyon ang hinihintay. Mula sa alon, may biglang lumitaw. Isang liwanag na hugis isda. Kumikislap. Lumulutang. Unti-unting lumapit sa kanya. At mula roon, isang tinig ng bata ang muling narinig. Wala ka bang tatanungin? Napaluhod si Mang Loreto. Tanong niya. Nasaan na ang apo ko? Sumagot ang tinig. Hindi ko siya kinuha. Siya ay inakay ko. Dahil walang bantay ang dagat, siya ay nadulas sa hangganan. Ngunit ngayon na ibalik na ang balanse. Subalit ang pagbalik ay hindi sa anyong dati. Walang sinabi si Mang Loreto. Inintindi niya lang ang bawat salita. At sa kanyang paningin, sa gitna ng alon, may aninong bata. Nakatayo sa ibabaw ng tubig. Nakatitig sa kanya. Ngumingiti. Lolo. Isang salita lang. Ngunit sapat na para mapuno ng luha ang kanyang mata. Pagkakita niya roon, ang liwanag ay nawala. Ang bata ay nawala. At ang tubig ay muling naging kalmado. Tahimik. Kinabukasan, isang mahiwagang tanawin ang bumungad sa kanila. Sa tabi ng kanilang bahay, sa ilalim ng puno ng mangga, may isang maliit na isdang bato, parang eskultura. At sa tabi nito, nakaukit sa lupa ang pangalan. Rafael. Hindi na muling nakita ang bata.
Ngunit tuwing gabi, maririnig nila ang huni ng isda mula sa dagat, parang tinig ng batang masaya. At sa tuwing may bagong panganak na isda sa kanilang lambat, palaging isa roon ay may kakaibang liwanag, hindi para kainin, kundi para pakawalan. Dahil si Mang Loreto, simula noon, ay hindi na basta mangingisda. Siya na ngayon ang tagapag-ingat ng bantay-bata ng dagat. Ngunit hindi dito natapos ang lahat. Makalipas ang 7 araw, isang matanda mula sa kabilang isla ang dumating sa Atimonan. Siya ay may dalang sako ng mga papel, bato, at isang lumang aklat na nakabalot sa dahon ng nyog. Ang kanyang pangalan, Kabenhur. Isa siyang tagapag-ingat ng karagatan, isang uri ng espiritual na dalubhasa sa paniniwalang Katagalugan, na bihirang-bihira na lang makita. Narinig daw ni Kabenhur ang kwento ni Mang Loreto mula sa mga alon. Dahil ayon sa kanilang tradisyon, ang tubig ay may alaala, ang dagat ay hindi lang anyo ng kalikasan, ito ay isang tagapagsalaysay. Napansin niya agad ang batong hugis isda sa tabi ng puno ng mangga. Pinalibutan niya ito ng asin, nilagyan ng bulaklak na dilaw, at saka bumulong ng panalangin. Hindi mo sinadyang sirain ang balanse, pero pinili mong magtama ng pagkakamali. At ang dagat, kapag nirerespeto mo, nagbabalik ng pasensya. Mula sa kanyang sako, inilabas niya ang isang maliit na garapon. Sa loob nito, may munting patak ng tubig na tila may umiikot na liwanag. Inabot niya ito kay Mang Loreto. Ito ay alaala. Hindi siya muling babalik bilang tao, ngunit tuwing ibubuhos mo ito sa dagat, maririnig mong muli ang boses ng iyong apo. Hindi para kausapin, kundi para alalahanin. Sa pamamagitan ng tubig, ang ugnayan niyo'y nananatili. At sa unang pagkakataon, sa harap ng karagatan, sa ilalim ng buwan, binuhos ni Mang Loreto ang laman ng garapon. Pagbuhos ng tubig, sumayaw ang hangin. Tumahimik ang alon. At isang pamilyar na tinig ang marahang sumabay sa ihip. Lolo, salamat. At doon niya naunawaan. Hindi lahat ng pagkawala ay wakas. Minsan, ang pagkawala ay paalala na may mga ugnayan na hindi nabubura ng kamatayan o panahon. May mga tinig na hindi kailangang marinig para maalala, sapagkat ang alaala ay buhay kung pinipiling ipagpatuloy. Simula noon, si Mang Loreto ay naging bantay ng baybayin. Hindi lang para manghuli ng isda, kundi para turuan ang mga kabataan ng kanilang barangay na igalang ang dagat, na hindi lahat ng nasa ilalim ng tubig ay dapat abutin. May mga nilalang na kailangang hayaan. May mga hiwaga na hindi para sirain, kundi para ingatan. Kaya kung may mahuli kang isda na may kakaibang mata, may bahagyang liwanag, o tila may damdamin, tandaan mong itanong sa sarili. Ito ba'y para sa hapagkainan, o isa ba itong paalala na ang karagatan ay may sariling mga anak, na tulad mo, ay may karapatan ding mabuhay? Bumalik tayo sa dalampasigan, kung saan nagsimula ang lahat. Isang mangingisdang may mabigat na kalooban. Isang isda na may tinig. Isang batang nawala, hindi sa karahasan, kundi sa isang mas mataas na batas, batas ng dagat, ng kaluluwa, at ng paniniwala. Ngayon, tanungin natin ang mas malalim. Ano ba talaga ang bantay-bata ng dagat? Sino o ano ang mga nilalang na ito? At bakit sila bahagi ng paniniwala sa maraming bahagi ng Pilipinas? Mga alamat ng sirena at isdang engkanto sa Pilipinas. Sa Bicol, may kwento tungkol sa sirena ng San Bernardino, isang babaeng kalahating isda na nangunguha raw ng bata tuwing hating gabi. Pero ayon sa matatanda, hindi ito para saktan, kundi para iligtas ang mga kaluluwang naligaw sa tubig dahil sa kapabayaan ng tao. Sa Mindoro, tinatawag naman silang anak ng buhawi, maliliit na nilalang na lumilitaw tuwing may bagyong papalapit. Sila raw ang mga batang hindi natuloy maging tao, kaya't isinilang sa ilalim ng tubig upang maging tagapagbalanse ng panahon. Sa Zamboanga, may tinatawag na Ishtar, isang uri ng nilalang dagat na may katawang isda ngunit may mukha ng bata. Sila raw ay mga spirito ng nawawalang musmos, mga batang nalunod o isinumpa, na binigyan ng ikalawang buhay upang maging tagapagbantay ng mga dalampasigan. Ang tanong, bakit paulit-ulit ang imahe ng batang isda sa ating kultura? Ayon sa mga antropologo, ang mga ganitong alamat ay maaaring may pinagmulan sa mga sinaunang paniniwala ng ating mga ninuno tungkol sa kalikasan bilang may kaluluwa. Sa sistemang paniniwala na tinatawag na animismo, ang lahat ng bagay sa paligid natin, puno, bato, hayop, tubig, ay may buhay at damdamin. Kaya't kapag nasaktan mo sila, may balik. Pero kapag inalagaan mo sila, may gantimpala. At sa mga pamayanang nakadepende sa dagat, normal lang na magkaroon ng konsepto ng tagapagbantay.
Tulad ng may diwata sa bundok at tikbalang sa gubat, may sirena at bantay isda sa dagat. Ang mensahe ng kwento ni Mang Loreto. Hindi tungkol sa takot ang mensaheng ito. Hindi lang tungkol sa mahiwaga. Ang totoo, ito ay paalala. Sa panahon ngayon, nasaan na ang respeto natin sa kalikasan? Sa tuwing tinatapon natin ang basura sa dagat, sa tuwing nilalason natin ang ilog, hindi ba't para na rin nating sinasakal ang mga bantay nito? Ang kwento ni Mang Loreto ay hindi lamang alamat. Isa itong salamin. Salamin ng kung paano natin tinitingnan ang mga bagay na kakaiba, agad nating kinakahon, kinukulong, ginagamit, o pinakikinabangan. Pero sa huli, kapag binalikan tayo ng epekto, doon pa lang natin mararamdaman ang tunay na halaga ng respeto. Kung sakaling dumating ang gabi na ikaw mismo ay humarap sa dagat at may marinig kang munting tinig na umiiyak, humihingi ng tulong, o nagmamakaawa, anong gagawin mo? Aral at panawagan. Ang mga engkanto, sirena, at isdang nagsasalita, maaari mang totoo o bunga ng alamat, ay bahagi ng ating kultura na dapat igalang at pahalagahan. Dahil sa likod ng mga kwento, may mensaheng lumalampas sa takot. Huwag abusuhin ang kalikasan. May batas ang mundo ng hindi nakikita. At may mga bagay na hindi dapat ipilit hawakan, kundi dapat hayaan. Tulad ng apo ni Mang Loreto, may mga bagay na hindi na muling mababalik. Ngunit kung maaga tayong makikinig sa babala, baka sakaling hindi na natin maranasan ang parehong sakit. Kaibigan, sa pagtatapos ng ating kwento ngayong gabi, naway naiwan sa iyong puso ang di lamang hiwaga, kundi pagmumuni-muni. Ang mangingisdang nakahuli ng isdang nagsasalita ay kwento ng paninindigan, ng pagbabayad, at ng pag-unawa sa mga batas na mas matanda pa sa atin. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, huwag mong kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel na Ka-Elias, Alamat, Misteryo, at Paniniwala, at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa susunod nating mga kwento. Muli, ako si Ka-Elias, ang iyong tagapagsalaysay ng mga alamat, misteryo, at paniniwala ng ating lahi. Hanggang sa susunod. Mag-ingat ka, lalo na kapag ang katahimikan ng gabi ay biglang napalitan ng boses mula sa alon. Magandang gabi.